Hi guys, and welcome back to Tarot Page Philippines po. So for this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising zodiac sign na Sagittarius. So kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po na ating video. Kung hindi niyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising sign nyo, importante rin po ito. Sa dulo po ng video, meron po tayong link para dito. Tandaan po natin ha, yung mga readings, they are for guidance purposes. May free will po kayo, so gamitin niyo po ito ng maayos. Kung kailangan niyo po magpa-schedule ng private reading or magpagawa po ng spell works, pwede, like ng prosperity spell or banishing, pwede niyo po kayo message sa aking personal Facebook page. Yung link po is nasa description ng ating video. And kung nais nyo pong supportan dumagong ating channel, you can click po yung ating join button o yung ating thanks button po. And for donations, pwede po siya ipadala via GCash or Maya numbers at the bottom of the screen. Something different gagawin natin, gagamitan additional na card, which is the Oracle of the Celestial Deities. So, hingi tayo ng message from the gods and the goddesses. Okay. Sagittarius. ¿Cómo estás? So, meron tayo ditong card, yung ikaw ngayon. We have here is the Fool and Breathe. Ayan. So, ang Fool kasi, nakakatuwa sa kanya, parang ito yung simula kasi, sa may hindi pa alam, simula to ng card. So, sa tiyatang namin Major Arcana, ito yung pinakasimula niya. Dito, ito yung start ng mga cards. Ngayon, parang pag titignan mo siya, si The Fool, parang ito, parang nakakita ka ng baby na bagong panganak. Lahat ng posibilidad available dito. Lahat ng pwede is andoon. So, andun na available sa kanya. Pero meron tayo kasi yung breed. Andun na parang yung kasi naman dahan-dahan naman kasi Sagittarius, ang dami-dami mong gustong i-accomplish, ang dami mong gustong mangyari. Uso kasing huminga. Uso kasi na isa-isahin mo. Huwag kang padalos-dalos sa mga desisyon din. Na parang, ay, yung, di ko alam kung tama yung gagamitin kong term, yung andali mong ma-distract na nakita mo to, parang bet mo to. Nakita mo yan, bet mo na yan. Ay, wag ganun. Ito yung moment kasi siguro, dahil pagbata din, symbol din siya ng immaturity. So, andun yung punto na kailangan na i-expand mo na rin. Simulan mo ng tutukan yung emosyon mo. Subukan mo na, simulan mo ng tutukan yung iyong personal growth in terms naman dun sa emotions mo. Kasi, oo, sabi na ito, sasabi nila, lahat ng emotions, valid yan. Lahat ng naramdaman natin is valid. Pero, yung magkakatalo-talo tayo eh. Magkakaalaman tayo base sa ating reaction. Base sa ating um, sasabihin o gagawin. So, doon tayo magkakaroon ng mga iba't ibang klase ng approaches sa buhay. So, right now kasi, yun yung internal eh. Ginagawa ng universe o binibigyan ka ng chance ng universe na medyo ayusin mo tong part na to. Now, andun na parang a lot of you din sa House of Sagittarius na meron yung kasabihan sa social media, think before you click. Ganun din, mag-isip ka muna bago ka magsalita. Kasi andun yung mga punto na hindi mo napapansin, pero akala mo na ginagamit mo yung logical side ng pag-iisip mo, pero ang totoo nadadala ka na. Hindi, mali, hindi nadadala, nagpapadala ka doon sa emosyon mo, doon sa bugso ng damdamin. Again, valid yung emotions mo. Pero yung paano mo siya i-deliver, doon tayo magkakaroon ng different results. Sabi nga sa isang movie, yung kay Vin Diesel, sabi nung antagonist, yung kontrabida, dalawang bagay pwede mong kontrolin, iniisip mo at yung reaction mo. Learn to process. Learn na aralin mo, paano mo bibigyan ng daan para makontrol mo yung iniisip mo at magiging reaction mo. One of those is being sometimes holding your breath and then have a clear mind, saka ka
magkaroon ng proper reaction. Kasi yun yung kulang sa'yo minsan, eh, breather. Minsan masyado kang nagpapaka-busy, minsan masyado mong, inuubos yung oras mo sa maraming bagay. Oo, ano naman tayo na, na-e-enjoy mo yun, nagkakaroon ka ng moment na you feel that it is the right thing to do. Pero kasi ang paalala ng cards na, ano, eh, na kailangan mo din bigyan ng moment na huminga ka din. As in, hinga-hinga din 'pag may time, Diyos ko. Kasi kapag hindi, ikaw yung kawawa. Ikaw din yung alam mo yun, ikaw din yung magkakaroon ng problema. Ikaw din yung mahihirapan mag-expand ng sarili mo. Pero ano ba yung crossing mo kasi o yung cover card mo? So we have here the Four of Swords tsaka Serendipity. Okay, Four kasi is about structure. Tapos si Swords tungkol siya sa mind, tungkol siya sa intellect natin. So, the card are actually ano, eh, tapos serendipity. Andito yung ano, pinapaalala ng universe din sa'yo na may mga bagay na kailangan mong ilaban. Siguro kaya minsan nagpapaka-busy ka sa ibang bagay para 'pag hindi mo na alam ano yung next mong gagawin, fino-focus mo na lang sa mga bagay na puwede mong makontrol. So, this card is once ano, eh, both your cover and your crossing na sinasabi dito, may mga bagay na kailangan mo ilaban, hindi puwedeng nakatunganga ka lang. Kasi yung kasabihan na, "Ay, hindi na para sa akin talaga, 'pag hindi ano, mawawalan." Totoo na may gano'n talaga, na maraming instances na gano'n ng universe, pero may mga instances ang universe, ipapakita yan sa harapan mo pero meron kang kailangang pagdaanan. Hindi naman dahil sadista ang universe, pero andun kasi kailangan mo siya pagdaanan para maging capable ka, para maging, karapat-dapat ka na makamtan mo yung blessing na yun o yung opportunity na yun. Kasi may mga bagay na kapag nakuha natin, mas masarap siyang namnamin kasi pinaghirapan natin. Dagdag pa dito na ang gusto ipadating ng universe din is hindi dahil sa dine-delay makuha mo 'yun, pero ginagawa ka ng prepared para 'pag nakuha mo 'yun, alam mo pa paano mo gagamitin, mas ma-appreciate mo. So, para sabihin natin sa ano, yung based lang sa experience ko sa work ko. So, andun yung punto na ilang beses ako nag-apply for a higher post pero ilang beses din ako nag-decline. So, andun yung point na yun pala ino-observe lang din pala ako ng management nun papaano ako magre-react. Knowledge-wise, ang sabi sa'kin nun, knowledge, alam mo yung gagawin mo, alam mo yung process, kahit nakapikit ka, kaya mong tatlong work sabay-sabay nang hindi ka yung labas nung trabaho mo maganda. Pero yun pala hinahanap nila yung a certain level ng maturity sa akin doon. Yun yung people skills ko, yung paano ako magha-handle ng tao. And in time ay nagawan ko ng paraan at na-develop ko ng maayos yun. So andun din yung sa'yo. So merong blessing na parating, eh. Eto siya, meron ka tina-target, may mina-manifest ka, andito ka, meron kang pagdadaanan. Yun yung tutulong sa'yo para maging capable ka, maging ready ka at karapat-dapat ka doon sa mina-manifest mo. Kumbaga mina-mature ka lang, tine-train ka, bini-build ka, para kapag dating sa'yo, 'pag nakuha mo na yun, andun yung level na sabihin ng universe, "Sige, I trust you na kasi alam mo yung gagawin mo. Alam mo papaano ima-maximize. Kumbaga hindi masasayang yung ibibigay sa'yo." Parang sabihin natin, parang sa mga nagluluto, kapag baguhan siyempre madami ang tapon, pero kapag na-train sila, halos wala ng matatapon doon sa mga lulutuin nila, as in lahat magagamit. Same thing with you sa guitar. So,
time na rin na harapin mo yung 'tong mga 'to. Kasi sa bandang huli ikaw din yung magbe-benefit mula dito, eh. Pero ano bang kasing ano mo, desired card mo? So we have here is the Queen of Swords and the card of the Yin. Queen kasi sa older female energy, habang si si Swords naman is yung ano siya, air, about the mind and the intellect. So habang si Yin, so this is a female energy naman. Sa Yin-Yang, yung bilog na may itim tsaka puti. Tungkol yun sa balance ng life kasi. So ano ba? Ayun nga. So, for the balance talaga ang target natin. Alam mo ba, trivia sa'yo, sa Guitarist, tinatawag ka sa astrology the house of, ano ka pang ninth house, the house of philosophy, higher learning, and travel. You need to learn how to balance those things. You need to learn paano mo siya gagamitin to your advantage. Kasi andun yung punto na, oo, sabihin natin na ang dami sa inyo na Sagittarius na tinatawag kayo for learning, for education, building up ng knowledge, ng wisdom. Pero andun din na you need to make sure you balance it kasi baka naman nasa sobrang focus ka na doon sa mga bagay-bagay na nalilimutan mo na yung ibang mga bagay na associated din sa'yo. Ibang bagay na kailangan mo din binibigyang pansin. Parang 'di ba 'pag kumakain, 'di ba, "Ay hindi ano, puro meat lang, meat." So, papaano yung veggies, 'di ba? Literal balanced diet. Now with the Queen of Swords, eto yung time kasi na ang daming gustong ituro sa'yo ng universe. Ang daming gustong ipasa sa'yo ng universe na mga kaalaman at karunungan. This is your season of learning. Puwedeng yung learning na 'to, andun kasi sa mga hinahanap mo yun kasi isa yan sa mga bagay na nag-e-entice sa'yo, eh, nagbibigay sa'yo ng ano, eh, na-activate ka, eh, or nakukuha yung atensyon mo kapag yung mga usapan, nakaka-relate ka or na may natutunan ka or nakakapag-input ka, andoon na siguro ang karamihan nga ng Sagittarius madali lang, parang Gemini, ayan. So, andun yung punto na for the learning ka talaga. So, the learning can come in different ways. It could be in a classroom setting. It could be because people are sharing their life experiences o nag-share sila ng mga alam nila. Pero meron isang klaseng learning which is the school of the universe, di ba? Ito yung learning na kung saan experience. Sabi nga nila experience is the best teacher. Kamusta ka? Naglo-learn ka ba? But learning shouldn't just hindi lang dapat dito din, is sa puso. Kasi yung kailangan mo, yun yung gusto mong maintindihan ngayon, eh. Kumbaga yung kanta ng sa Evita, where do we go from here? Parang yun ang tanong mo, saan ba ako ngayon universe? Medyo adjust natin yung tanong natin. Universe, ano ba yung kailangan kong matutunan? Ano yung kailangan kong i-adjust sa sarili ko para maging capable ako sa pag-receive ng blessings na paparating sa'kin? Let's look at your foundation. So, meron tayong Four of Cups and the Yang. So, four kasi, ano to, structure. Ano siya, tungkol din siya sa leadership eh. And Cups is about emotion. And, kasi water siya, so Yang is the male energy. Ayun na nga. Ulitin ko, ang emotions natin, valid yan. But how you use your emotions will make the difference. Yung sinasabi ng Four of Cups. Huwag ka naman huwag naman masyadong pasabog. Huwag naman masyadong palaban. Minsan kasi kailangan natin minsan tumatahimik din tayo. Minsan kailangan din nating bigyang pansin, kung ano ba talaga. Kasi andito, yes, andun na nila okey sige, yung sa first card mo may mga kailangan kang ilaban na opportunities. Pero use yung wisdom, use yung karunungan kung kailan tayo lalaban, kailan tayo tatahimik, kailan tayo magre-retreat, at kailan tayo kung papaano yung approach. Hindi lahat ng bagay is kailangan, binabangga natin. Hindi, kailangan mo tignan ang mga bagay mula din sa ibang anggulo.
Parang sa ano, kunyari may bundok nakaharang sa harapan mo, yung iba ang logic nun, aakyatin para malagpasan. Pero baka mamaya meron palang tunnel, 'di ba? Or baka meron namang detour sa gilid na puwede mo na hindi mo na kailangang akyatin yun na maubos yung oras mo. Although yes, puwedeng maganda yung view dun, but there are always ways. There will always be other ways. So, hindi lahat ng mga na dumarating sa'yo kailangan headstrong ka. Gamitin mo yung pagiging Sagittarius mo. Gamitin mo yung punto na kung saan pag-iisipan mo, pag-aaralan mo, hihimay-himayin mo kung anong direksyon ang iyong tatahakin. Okay? Kasi yun yung ano eh, something na very important right now for you. Something that is needed for you. Kasi kung hindi, ay ma'am, sabi ko sa'yo, magkaka-problemang ineme tayo ng very late dyan. Ano ba kasi nasa past mo? So we have here is the Six of Swords and here and now. Well, six is about harmony, swords is about air, about the mind, the intellect. Masyado ka sorry, parang galit lang. Hindi. Sa past kasi masyado mong ine-entertain yung mga what if. What if ganito, ganyan yung mangyari? Baka ganito, mga baka, di ba? Baka naman kasi ganito yung mangyari kapag ganito yung ginawa ko. Sobrang ginamit mo lang yung pagiging Sagittarius mo dati. Overthink mo naman. Kamusta ka naman, di ba? So, andoon ang pinapaalala ng universe kasi din sa past mo na hindi na nga nag-work sa'yo ng maayos yung ganong klase ng aspeto. Hindi na nga naging maganda yung dating sa'yo na gano'n yung ginagawa mo. Bakit kailangan um, ulitin mo siya? Sabi nila history repeats itself. Pero totoo, it does. Bakit ba nauulit? Kasi hindi natututunan ng mga tao yung mga leksyon na nakaraan. Masyado tayong nagmamamaru. Masyado tayong naka-focus doon sa mangyayari, nalimutan natin yung mga tignan yung sa mga nangyari. Kaya nag-develop ng ganito kasi puwedeng may ginawa ka para mapunta do'n sa gano'ng sitwasyon o may hindi ka ginawa kaya ka napunta sa gano'ng sitwasyon. So, dalawa 'yun. So, either may nagawa or may hindi ginawa. So, right now, sinasabi sa'yo ng card ng Here and Now, live in the present. Bibigay sa'yo ng universe yung nakikita mo for the future, hindi para mapuno ka ng alinlangan, pero para magkaroon ka ng idea kung ano yung puwedeng maganda at hindi magandang mangyari. Then, ang gawin mo, you build that gumawa ka ng mga plan, gumawa ka ng mga hakbang, o gumawa ka ng mga action patungo doon sa gusto mong mangyari. Ngayon kung may nakita kang negatibo na ayaw mong mangyari, gumawa ka ng backup. Magkaroon ka ng plano pa paano mo haharapin just in case mangyari yun. Then kapag nagawa mo na, leave it there. Then focus ka ulit. I-build mo ulit yung target mo. Learn from the past. So let's see, ano bang naging future mo na ikaw? The Five of Wands and exchanging gifts. So five is about action and wands is about fire, about your passions and exchanging gift. Ito yun eh. Isang reminder, nakikita ko na pwedeng maging ikaw in the future sa Sagittarius. Andoon na kasi nga for the overthink, ayan, huwag ka magtataka na may kakaroon ka ng hashtag lutang moments na. Hindi siya bad for this sa case mo 'to. Andoon na parang hindi mo alam yung gagawin then dun na ipapasok yung they will be done. You will be exchanging your knowledge, ibibigay mo yung knowledge mo, yung plans mo kay universe, yung si universe ang gagawa ng paraan, papaano 'to i-arrange, ano yung kumbaga sa exam, iche-check niya, "Okey mali 'to, eto tama 'to, eto tuloy mo 'to, eto palitan mo 'to, eto gawin mo." Magkakaroon ng point na andoon na, yes, may mga parating opportunities sa'yo in different aspects ng life mo. However, ang pala ng universe, you need to learn from your past, 'di ba? Kamusta ka naman na ayaw mo siya alalahanin kasi masyadong nati-trigger emotions mo. Dude, 'wag gano'n.
History mo yun eh. Story mo na yun. And from that story, dun mo hugutin yung proper knowledge and wisdom mo para magamit mo siya properly para ma-navigate mo yung buhay mo ngayon. Yeah, a lot of you, nakikita ko dito na medyo rocky yung life sa iba't ibang aspect. Bakit? Yun yung tanong dun eh. What made or what pushed it to that point? That is where you need to focus. Ano ba physical environment mo kasi? We have here the lovers and to be fair. So si lovers kasi connected siya kay Gemini. Now the third house siya sa astrology and it's also called the house of communication. So ano ba yung gustong iparating ni universe with regards to this? Andun kasi sa physical, unang-una, uso magsalita. Usong magsabi kung ano yung nararamdaman. Usong magbigay kung sabihin kung ano yung mga bagay na kailangan nating nararamdaman natin. Kasi kung hindi, ikaw yung talo. Kasi kung hindi, mapupuno ka lang na mapupuno. Tapos next thing you know, hindi ka na, nahihirapan ka na. Nahihirapan ka ng, um, nahihirapan ka ng gumalaw. Kasi masyado ka ng na-constrain doon sa mga nararamdaman mo. Tapos nandun yung point na nagkakaroon ka ng moments na hindi mo na alam paano mo ida-direct yung sarili mo. Oo, sabihin natin lahat naman tayo strong at some point. Lahat tayo palaban, lahat tayo may capacity to be a stronger and better version of us. Pero ito kasi sinasabi ng cards din sa'yo. No man is an island. Kamusta naman, 'di ba, na kinikim-kim mo? Nakakatulong ba? 'Di ba hindi naman? Kasi nga andun yung punto na pinapaalala sa'yo ng universe, it is time na ilabas mo yun. Kasi kailangan makahinga ka eh. Kailangan um, mabawasan yung bigat na dinadala mo. Kailangan magkaroon ka ng moment na kung saan parang dam. Hindi kasi pwedeng i-contain lang eh. Kasi pag sa dam, di ba kaya nga nagkakaroon sila ng moments na pinapakawalan yung tubig kasi kung hindi, nagkakaproblema na mas malaki. So same thing with your emotions. Talk. Magsalita ka. Alam mo naman kung sino yung mga dapat mong uh, makontak ng mga tao. Alam mo naman kung sino yung mga dapat na makasalamuha mo. Alam mo din kung sino yung dapat mong lapitan. Na-filter mo na eh. Emotional environment mo. Ten of Swords, saka the Tribe. Well, simple lang, di ba? Hmm. We all need a family. Lahat tayo kailangan natin ng pamilya. Hmm. Pero kasi andoon na in-overthink mo eh, with the Ten of Swords. Ten kasi is about uh, end of the cycle. And Swords, tungkol siya sa hangin, tungkol sa pag-iisip. Tapos Tribe, about the family, about the connections. Hmm. Lumabas ka doon sa ano mo, doon sa shell mo. Minsan kasi hinihintay ka lang ng mga tao magsalita. Minsan hinihintay ka na lang magsabi. Kasi andoon na yung mga taong 'to, nerespeto pa rin nila yung privacy mo. Nerespeto pa rin nila yung kapasidad mo. Nerespeto nila na alam mo sa sarili mo, may mga laban na kailangan na ikaw muna ang tumapos. Pero naghihintay sila sa'yo. Naghihintay sila kung kailan ka magsasalita. Masyado mong sinara yung sarili mo after may mga pinagdaanan ka. Siguro kasi part siya ng Pluto retrograde. May mga pinagdaanan ka. So, timing naman na
hayaan mo naman na bigyan mo sila ng pagkakataon na mapakita at maparamdam sa'yo kung paano ka mahalin. Mahalin na parang bilang isang pamilya o isang kapatid. At minsan di naman kailangan nakadugo natin sila para maging masabing kapamilya natin eh. Huwag mo i-overthink yung part na yun. Okay? Your hopes and fears. Meron tayo itong Two of Swords, tsaka Change in the Wind. Two is about balance. Well, one of your hopes is, well, sabi nga niya, there is beauty in chaos. Gusto mo lang naman maayos as soon as possible, yung kung ano man yung aspect ng buhay mo na medyo out of balance. Pero nga, yun nga yung point ng Two of Swords, masyado mong hinahayaan na ikaw yung mag-manage. Hindi ko lang kung sino yung kumanta nung ano yun eh, isa sa mga American Idol, yung Jesus Take the Wheel. It's a very, napaka-powerful yung song. Kasi, it reminds din sa akin, or siguro may reminder din sa'yo, na at the end of the day, kung gaano kalayo ang kanluran, hindi ko naman Tagalog, yung East and West, ganun din kalayo yung agwat ng karunungan at kaalaman ng sansinukob kumpara sa atin. Masyado mo kasi minsan binibigyan ng logic, masyado mong gustong maplano lahat. Tama naman na meron tayong plano sa buhay, may target tayo. Pero again, wala kasi, sorry pero walang logic in terms of the spirit world. Sabi nga nung Song of Moses one can take 1,000 to fly, two can take 10,000. Di ba yung mas pangalan niya? 1:1,000, 2:10,000. Iba na. Nasabi na ni Jesus doon sa Luke, give and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over on your lap. The measure that you use will be used for you. Bigay mo isa, balik sa'yo, pito. Sabi din ni Amos, Prophet Amos, plant yourself the wind and you reap the whirlwind. Ito yung part na yon. Masyado mo fino-focus ng mga what if. Kamusta naman, di ba? Focus doon sa plan ng universe. Ang magiging course of action ng universe ay kita ko dito, ibibigay niya sa'yo next step. Ang kailangan mo, follow, listen, act. That is where your faith is. And sabi nga ng isang doon sa law of attraction, kaya mong sabihin natin ganito na lang. Nagda-drive ka, sabihin natin simula Bulacan, o layo na natin, mga Pangasinan, papuntang Batangas gabi. Madilim. Sabi natin brown out. Diba, sa brown out ka. Ang kailangan mo lang makita is yung next 20 meters ng kalsada habang nagda-drive ka. Pero aabot ka. Pero ang nakikita mo lang is yung next 20 meters kung hanggang saan na yung ilaw. Ganun yung gagawin ng universe sa'yo. I-build niya yung connection mo sa kanya so that you will be able to have faith. Sabi mong trust the process, eto na yun. Your possible future, di ba? Ang ganda. Possible future natin is the star, saka new life. The star is connected kasi siya sa zodiac sign Aquarius. It's about hope. It's about friends. And ang star kasi, sa mga lumang panahon, nung hindi pa masyadong kilala ang compass or wala pa mga GPS, andoon na ginagamit ito para tulungan ng mga tao para malaman nila kung nasan sila at paano sila makakarating doon sa paroroonan nila. New life. So, we could see some endings. So, andun nakikita ko dito sa card na to, na i-redirect ng universe yung mga plans mo na akala mo ito yung target mo. Sabi nga ni Mother Gothel, Mother knows best. The universe knows best. Kaya yung kanta ni Nina nun, yung Love Moves in Mysterious Ways, actually, pwede mo siyang i-revise that God moves in mysterious ways. Akala mo the best na?
So, magkakaroon ka talaga ng shifting, magkakaroon ka talaga ng shaken yun. Huwag kang matatakot. Huwag mo nang questionin ba't ginagawa ng universe. Ang tanungin mo, ano yung kailangan ko malaman para matapos ito na mas maaga. Yes, pwede mong pabilisin yung proseso na ginagawa ng universe. And that is by knowing the lesson and living in that lesson. Check finally ano yung message natin ng mga DBs. We have here is the card of Mars. Sabi dito, passion, action, and the wish to persevere. See? Sinamarize na niya yung reading. This is a time of strengthening, sabi ng card of Mars para sa'yo. Mars is the god of war. Connected siya kay zodiac sign ni Aries. Si Aries, siya yung unang zodiac sign sa zodiac wheel. Parang siya yung nagbibigay ng New Year. And it's about beginnings. Prepare yourself for a whole new beginning. Ang dami mong bibitawan sa past mo. Yung life mo, magkakaroon to ng alteration na to the point na at aabot ka sa moment na parang, hala, eto pala yung past ko. But look at me where I am. Kamusta naman ako? Kamusta ka naman? I hope nakatulong yung readings natin sa'yo at tandaan yung readings po natin. They're for guidance purposes, so gamitin niyo po yung free will niyo ng maayos. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. At kung kailangan niyo po magpa-schedule ng private reading, so pwede niyo po ako i-message sa aking Event Spellworks, personal account ko po. Sa Facebook, the link is in the description of the video. And para po sa mga gusto pong mag-support na lumago ating channel, you can click po yung ating join button sa baba or you can click on the thanks button din sa baba, yung parang heart. Donations can be sent via GCash or Maya. So, Sagittarius, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. And mula po dito sa dating Benguet, kasama po si Mikay Noodles sa Sarap ng Tulog. You have a great, keep safe guys, and sana magkita tayo very soon. Goodbye po.